raw na isang death trap ang Uzon Disco sa dami ng building violations nito. Oras o araw na lang ang binibilang nito noon bago ito tuluyang masunog noong Lunes, March 18, 1996. Walang permit na i-renovate. Kaya ibig sabihin, wala rin inspection. Ang pinto kasi nila dati sa may gasolinahan. Yung nakarami niya, nagkakit na maglagay pa ng pesos. Kaya nung nagtakbuhan, imbes na mabuksan, hindi na dahil nakatulak na rin yung mga tao sa likod. Ang mga silbi na for general public, dapat both night, both ways of doing. Birdland Food and Spirit pa ang unang pangalan ng Uzon. Yung Birdland pa, may pa-exit kami. Sa likod yung malaki. Nung Uzon na siya, nasaraduan yung pinaka-labasa namin sa likod kasi nagpatayo ng nagpatayo ng building. Meron pa rin yung imbes na kasi nakalagay doon, 5 yung license na yun, generate yung tapos sinatakan ng renew. Pero taliwas ang pahayag ng may-ari na si Hermilo Ocampo sa mga investigador ng kaso nang makapagayang siya ng GNA pagkatapos ang trahedya. I have here with me a fire safety inspection certificate, okay, which says that we have passed all the inspections, the requirements for the fire code. So that fire exit has been there way back 5 years ago. We haven't changed the place, we haven't renovated the place, it's still the same dance club. Overloading ng neon light transformer ang sinasabing pangunahing sanhi sa pagkasunog ng Uzon Disco. Meron ding mga natagpo ang resibo na nakasaksak sa loob ng pisali ng disco na lalong nagpabilis sa pagkalat ng apoy. Yung propagation yung tulog kasi matagal sa mga hindi smolder lang sa loob ng pinto na yan yung mga resibo yung mga bigla nagsisilbi na kaya may aircon na nakatapat nagkakaroon ng oxygen habang tumatagal nagbabaga bigla pagdating ng walang at doon na yung flash point na katapos nila magkaroon isa ng player ng basket. Sumiglab ang apoy sa Uzon at naganap ang pinakamalalang insidente ng sunog sa Pilipinas. Sinampahan ng reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple serious physical injuries sa mga may-ari na sina Hermilo Ocampo, Raquel Ocampo, Rosita Hu, Ramon Nang at Sammy Hu sa Metropolitan Trial Court Branch 32 ng Quezon City. Ang ibig sabihin ng reckless imprudence ay walang intensyon na makasakit o makagawa ng masama sa kapwa mo. Pagkatapos ng 5 taong pakikibaka at paghihintay sa hustisya ng mga biktima, bumaba ang hatol noong March 16, 2001. Absuelto si Raquel Ocampo, Rosita Hu at Sammy Hu. Guilty naman sina Hermilo Ocampo at Ramon Na. Pero ni anino ng loob ng kulungan, di nila nakilayan. There was an imprisonment na judgment against them. Hindi nakulong dahil probational ang kaso. Ayon kay Atty. Domingo, may lukot sa parusa ng reckless imprudence sa mga taong may pera. Kung magaling ang abogado mo, why did I allow my client to go on jail when pwede ako mag-apply ng probation? Yung mga walang pera, walang advice ng abogado, nakukulong. Pero mababa ang size niya. Maging ang inutos ng korte na pambayad danyos sa mga biktima, hindi rin nabayaran ng mga may-ari. Bago pa man kasi matapos ang kaso, nag-file na ang mga owners ng Uzon Disco ng bankruptcy. 4 na milyon ang nakuha nila mula sa insurance at ang halagang ito lang ang pinaghati-hatian ng mga biktima.
sa mga expenses ng mga namatay at doon inasa yung pag-away ng pera. Maliit lang ang makukuha mo. Kapag gumastos ka naman ng malaki, malaki rin ang makukuha mo. Ang pinakamalaking danyo sa itinakda ng korte ay kay Jennifer Advincula. Mahigit 1 milyong piso ang kabayarang iniutos ng korte na ibigay sa pamilya Advincula. Pero sa huli, 130,000 pesos lang ang naging parte nila sa pinaghati-hati ang 4 na milyong pisong insurance. Pero ano bang kabayaran ng kanilang natanggap? Walang halaga maaaring magbalik sa buhay ni Jennifer. Ano kung paniwala? Wala na po. Kaya po, kasi na, pero wala na po. Wala na po talaga. Ang kasong anti-graft and corruption laban sa mga may-ari at opisyal ng Quezon City Hall, wala pa rin ninaw hanggang ngayon. At sa bagal ng hustisya sa bansa, hanggang ngayon hindi pa rin tapos ang kaso laban sa mga building officials ng Quezon City Hall. Tanga-tanga naman yung mga building officials. Nag-provan ba rin nila na walang pwede talaga. Lahat may kasalanan yung owners, pati yung Quezon City government. That time pa lang. Kabilang sa mga kinasuhan ng Quezon City Engineer nang maganap ang uso, si Alfredo Macapugay Jr. Noong nakaraang taon, pinawalang sala siya ng korte. Hindi raw napatunayang guilty ito sa isinampang kaso laban sa kanya. Matapos ang ilang sunog na naganap sa ilalim ng kanyang termino, sa Quezon City Hall pa rin ngayon nagtatrabaho si Macapugay. Yeah, no, he's on the payroll of the City Hall. He's no longer directly in charge of the engineering, and definitely the engineering that he has nothing to do with the building official's office. Until na siya, and I will be there because that's under the law instead. He has not been found guilty of anything by final judgment. Pinuntahan namin si Macapugay sa kanyang opisina. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag dahil may iba pa raw kasong inihain laban sa kanya. Hindi na nga agad natapos ang mga kaso, nasundan pa ito ng mga panibagong trahedya. August 18, 2001, 5 taon makalipas ang Ozone Disco tragedy, nasunog ang Manor Hotel sa Quezon City. Ang pumirma sa permit ng naturang gusali, mga opisyal rin ng City Hall na sangkot sa trahedya ng Ozone. Kabilang rito sina Alfredo N. Macapugay, Patricio L. Dumlao, Donato C. Rivera Jr., Manuel S. Padilla, Reynaldo R. Simpao, at Julius F. Villanueva. Nahatulan ng guilty sina Alfredo Macapugay, Manuel Padilla, at Reynaldo Simpao ng Ombudsman at Court of Appeals sa kasong administratibo na isinampa ng Ombudsman para sa grave misconduct at gross negligence noong February 2007. Parang wala rin nangyari sa kakarating sa maraming buong sa atin. Hindi natin naging yung lesson.